So hello guys, magandang araw. Gagawa tayo ngayon ng video na pinaka-basic. So magsisimula muna tayo sa pinaka-basic. So meron tayong Arduino board, meron tayong ESP8266 na board. So papakita natin sa inyo paano gamitin yung dalawang board na yan. Pero mostly ituturo natin ngayon or topic natin is basic lang talaga. So para lang siya sa mga baguhan na gustong matuto sa Arduino, at saka paano gumamit ng electronic components katulad ng LED. So yun lang muna yung gagawin natin. So una sa lahat, papakita natin sa inyo yung code. Kasi ito yung common na makikita nyo kapag nag-open kayo ng Arduino Exe or Arduino IDE. So meron kayong makikita dito, dalawang function. Bali function ang tawag dito sa void setup at saka void loop. So bali dito, naka-state naman, makikita nyo, yung code daw na i-define nyo dito sa setup is magra-run lang siya once. Yung magra-run lang once, ibig sabihin, dito kalimitan natin, ini-initialize or ina-identify natin yung function ng pin, kung ano ba siya. Kasi meron tayong tinatawag na pin mode. So, pin mode, dito mo siya i-identify kung yung pin mo, ito yung lalagyan natin ng XX. Yan yung magiging pin number mo. Example, pwede natin lagyan ng 5, tapos comma. Sa comma mo is meron kang either output or input. So, ano ibig sabihin ng output tsaka input? So, input means, ibig sabihin mag-accept siya from outside. Kukuha siya ng data, katulad ng mga sensor, yun yung magiging input. Pag output siya, ibig sabihin, magbibigay siya ng output doon sa, sabihin natin LED, pwede siyang tumanggap ng high tsaka low. Yun yung output. So dito siya naka-define sa setup or yung mga serial print, dito siya mag-serial print begin. Dito siya isi-set up na ibig sabihin yung serial mo is mag-start na siya ng initialize. Meron siya. Tapos yung sa void loop, dito mo ngayon iraran yung code mo na i-repeat mo siya. Ibig sabihin lifetime siya or never ending. Dito siya lang siya iikot ng iikot. Tapos kung gusto mo siyang bumalik dito sa setup, i-reset mo, pipindutin mo yung reset sa board. Yun lang yung way, or i-power off mo yung microcontroller mo at babalik siya dito sa setup. Yun lang yung way. Tapos, after ng setup, babalik ulit siya sa void loop. At dito, kinocode yung paulit-ulit na gagawin ng microcontroller. So, ngayon, itatry natin papakita kung baguhan kayo. Usually, meron talagang sample na basic sa Arduino. So, kung hindi kayo unang open nyo pa lang, hindi nyo alam ang gagawin, meron kayo ditong blink na example na pwede nyo i-try para maintindihan nyo kung paano siya nagpa-function. So, dito sa blink, meron siyang code. Ito yun. Ito yung tinatawag natin kaninang initialize, LED built-in. Ito yung hindi mo na kailangan i-define yung pin dito, automatically na siya naka-define sa loob ng Arduino na library. Tapos output kasi i-on siya as high and low. Ito yung code niya. So pag in-upload natin to, basically siselect tayo dito sa ating board, uno, pero nakaselect na siya, tapos yung COM port. So ito yung importante, yung COM, kasi kalimitang tanong, ay bakit ayaw ma-upload yung aming code, nag-i-error siya, may nagpiprint dito na error. Kasi dapat isi-select mo yung board tapos identify mo yung uno. Usually detected na siya. Pero may mga cases na ibang mga copy siya na Arduino Uno or hindi siya ma-auto detect. So kailangan mo siyang i-identify. Pwedeng tanggalin mo lahat ng connected na USB tapos yung Arduino lang i-connect mo, madidetect niya dito, or kailangan mo siyang mag-install sa device manager ng driver nung dito, Arduino programmer. So sa atin, nakaselect na siya. So pag in-upload natin yan, dito sa makikita nyo yan, meron siyang delay na 1,000 dito.
ito pala yung delay na 'to, lalakihan natin siya. Itong delay pala na 'to, ito yung pause. Kumbaga, ito yung titigil siya dito ng, ah, 1,000. 1,000 na 'yan ibig sabihin, 1 second. 'Pag ginawa mong 2,000 'yan, magiging 2 seconds yung delay niyan. So, the more mo na-increase'an 'yan, babagal yung pag-change ng state niya dito. So, i-upload na natin para makita niyo yung sample. So, sa Arduino natin siya o-observe kasi sa Arduino 'yan. Mamaya papakita naman natin yung sa, ating, ESP8266. 'Yan. So, mapapansin niyo siya ngayon, nagcha-change na siya every 1 seconds. 1, 1, 'yan, nagcha-change siya. Parehas, equally siya. 'Pag off niya, equally yung 'pag turn on, off niya. So, kung gusto niyong i-delay yung pag-change niya sa pagpatay, puwede niyo siyang increase dito. Gawin niyo siyang 3,000. 'Pag ni-re-upload niyo siya, makikita niyo siyang matagal nakailaw tapos mamamatay lang siya ng mabilis. 'Yan. 'Yan, makita niyo siya nakailaw, kailangan niyo maghintay ng 3 seconds. 'Yan, tapos namatay siya 1 second lang, iilaw na naman siya. Ganyan siya. Ito yung function ng delay, yung nagpapatagal. Kaya tinawag siya na delay, kasi delay, gano'n. So, puwede din natin 'to siyang i-upload sa ating, ESP8266 kasi meron din siyang similar na built-in LED dito sa ESP8266. Pero kailangan natin i-modify itong code kasi yung sa ESP8266 ko, yung high niya is equivalent to low. Yung low ko is equivalent to high. So, 'pag in-upload ko 'to, kailangan ko 'tong baguhin yung delay ko. So, ililipat ko dito yung 1 second, ilipat ko dito yung 3. So, ibig sabihin ito parang katulad din 'yan yung ilaw niya naka-stay ng matagal. Kasi 'pag nag-low 'yan, actually naka-high yung LED ko. Hindi ko alam kung bakit, pero baka gawa nung ano, connection ng LED dun sa board ko, yun yung reason bakit baliktad siya. Pero similar lang din sila ng code, hindi mo na kailangan, baguhin yung ano, yung kailangan mo lang baguhin is yung board selection mo dito. So, yung board selection ko is ito, Node MCU 1.0. Tapos yung COM port ko, kailangan ko siyang baguhin. 'Yan siya, babaguhin ko 'yan sa COM 4. Kasi alam kong COM 4 yung ano ko, yung Arduino, yung ESP. Tapos yung Arduino ko is COM 3. Tapos i-upload ko 'yan. Pero kung gusto niyo makita, pakita natin sa inyo yung mag-e-error siya kapag wrong selection 'yan. Mag-e-error 'yan siya kasi COM 3 pero ano siya, 'pag in-upload mo 'yan, mag-e-error 'yan dapat. Medyo matagal lang yung ano, yung uploading sa ating, ESP8266. Ayan, compiling sketch daw. Matagal yung compiling ng sketch. Ganyan lagi siya, hindi katulad 'pag Arduino to Arduino, Arduino IDE to Arduino, maano siya, mabilis. 'Yan, sabi niya nag-error siya. Mali daw, sabi niya, not connected. May mga ganyan siyang error. So, kailangan natin siyang i-correct dito. Iko-correct natin 'yan dito, tapos 'pag in-upload natin siya, puwede niyo palang i-verify muna bago niyo i-upload kung gusto niyong ma-sure na yung code niyo is correct. Pero puwede din namang direct upload. So, gagawin niyan is, verify, automatically compile, tapos i-send niya. So, sa ESP, 8266 mabagal kasi 'yan. Tignan mo, 'pag nag-a-upload siya dito, medyo mabagal siya compare sa Arduino Uno. Mas mabilis ang Arduino Uno 'pag nag-a-upload. 'Yan, may mga percentage pa siya dito. 'Yan, 33%. 'Yan siya. 58. Hindi katulad kapag Arduino, ilang, seconds lang uploaded na siya, as in mabilis. Ayan, so ito siya. 'Yan, 'pag in-observe niyo 'yan, 3 seconds siya tapos mamamatay. 3 seconds. 'Yan, kasi baliktad yung ano niya,
yung allocation niya dito. Okay, so gano'n siya. Gano'n yung, built-in LED na pagpapailaw. So ngayon meron tayong LED dito sa ating, breadboard, gagamitin natin siya ngayon. So iko-close na natin 'to, gagawa tayo ng sarili nating, code doon. So no lang. So ngayon ang uunahin natin is, palit tayo ng board. Doon muna tayo mag-focus sa Arduino Uno, then papalitan natin siya ng COM3. Okay. So dito, gagawa tayo ng pin mode. Ayan, pin mode. Tapos lalagay natin example sa pin, 5. Lalagay natin siya pin 5. Tapos output. Output natin siya dito. Gano'n din gagawin natin. Digital, right. Tapos yung pin natin, pin 5. Tapos high. Okay. Tapos delay natin. Lagay tayo ng 2 seconds. After ng high niya, high, tapos kailangan pala siya dito ng, colon. Kung may walang colon, mag-e-error yan siya. So, digital right, 5, then high. Ay, low pala, sorry. Low. Then, lagay tayo din, delay dito. Lagay tayo ng 3,000. Tagalin natin. So, yan na siya. Ito na yung magiging code natin. I-upload natin siya sa, isa pa, 5. So, saan ba yung 5 na pin ng Arduino? Pwede natin yan makita sa online. Search nyo lang yung Arduino Uno, kung Arduino Uno or anong board yung gamit nyo. Arduino pinouts. So, pwede natin siyang mahanap dito sa mga board. Maraming sample. Search nyo lang yan kung saan yung pin 5 niya dito. Ay, madilim yung sample. So, yung pin 5 niya is nandito daw. Malapit dito sa, malayo dito sa, sa microcontroller niya. Nandito siya. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, pag kinabit natin yan, dapat dito siya. Sa pang-anim na butas. So, kukonect natin yung wire natin. So, bali, yung natin is, yung 5 natin dapat considered positive siya. So, dito ko siya ikakabit ngayon sa positive. Tapos, ito siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, dyan siya. Tapos, yung ground natin, ikakabit natin sa ground. Dito yung ground. Tapos, pipili tayo dito ng isang LED. Yan. So, yun yung connection niya. Ground yan. Nandito yan sa picture. Yan yung ground. Ito. Yung area na to. Nandito yung ground. Yan yung kulay itim. At hindi malinaw. Hanap tayo ng malinaw na picture. Ayan, ito. Yan, ito yung ground. Dalawa yan. Pwede yung pagkabitan. Dito tayo nagkabit sa 5. Pin 5. Dito. 5 yan siya. So ngayon, kasi tama na siya, i-upload lang natin yan doon. So pag in-upload natin, wag na natin i-save. Hindi ko na siya i-save. I-upload ko siya. Pag tinignan nyo yan kanina, mabagal yung sa ESP. Pero dito sa Arduino, saglit lang siya. Ilang seconds lang siya, as in mabilis. Yan o, tignan nyo automatically. Yan. So ngayon, makikita nyo yung read LED na yan. Yan, mag-on siya. So bali naglagay tayo dito ng dalawang LED. Lagi nyo palang tatandaan, pag nagsiset up kayo ng LED, lalagyan nyo siya lagi ng resistor. Either doon sa positive side niya or sa negative side niya. Naka-series siya, protection. Kasi pag direct yan, kapag direct na, kasi ang standard na ina-output ng Arduino is 3 volts, minsan mamamatay yung LED nyo. Kasi hindi niya kayang yung voltage or yung current. So, para malimit nyo siya, kailangan lagyan nyo siya ng protection na LED. So,
dito meron tayong isang LED, 'pag nilipat ko 'to dito sa isang LED natin, 'yan mahina yung ilaw niya 'pag na-observe niyo. Kasi mataas yung nilagay natin na resistor doon na naka-series, 1K yata 'yan or 10K yung nilagay ko diyan, ta's dito 220 lang sa isa. So the more na higher yung ilalagay niyong resistor, bababa siya. Kasi may calculation 'yan, yung, ah, V, V VIR, yun siya. So kung 'pag nilipat ko 'yan dito, mas maliwanag siya kasi mababa yung resistor na nilagay natin. The higher the resistor, the lower the, ah, voltage, 'yan siya. Ayan, ganyan siya. So yung, ano natin LED connection, yung maiksi na paa niya, 'yan yung papunta sa ground. 'Yan, meron siyang maiksi at mahaba. So kung first time niyo makakita hindi kayo electronics related, yung maliit niya na paa, 'yan yung sa ground or dito sa block na wire. Sa ground, 'yan yung maiksi na paa, yung mahaba, 'yan yung sa positive side. Kasi hindi din naman siya masisira kahit baliktarin niyo kasi hindi siya iilaw. Pero take note niyo lang na gano'n, 'pag maiksi, 'yan, doon siya sa ground papunta. Yung mahaba, yun yung sa positive, okey? So, ganyan siya sa Arduino pagpapailaw. So ngayon, try naman natin sa ESP8266. So ngayon, hanap tayo ng pin configuration ng, ESP8266 na pin out. So, dito lang din ako nagse-search kapag hindi ko maalala o hindi ako pamilyar, 'yan. So dito, D1 daw yung, GPIO 5 niya, ayan o, 5. Or puwede ko siyang gamitin yung D5, 'yan. Ito D5 sa 14. So puwede kong palitan ngayon ang code ko, lipat ko muna yung board. Lagi niyong i-secure yung board kasi kapag minsan mag-e-error siya kapag maling board ang sinelect niyo. May mga mali-mali kayong board na sinelect, yun yung minsan na common mistakes. So 'yan, ilalagay ko siya sa sabi dito sa akin kanina, ito ilalagay ko siya sa D5. So dito pala sa, ESP8266 puwede niyong i-define yung D5 na word, D at saka 5 or 14, GPIO 14. So gagawin natin 14 muna, papakita natin sa inyo na merong dalawang option dito, okey. 14, lalagay natin siya ng 14 ngayon. So upload ko siya. So 'yan, medyo matagal siya. Ilipat ko yung ano ko, yung wire ko dito, yung ground tsaka, ano ko. So yung ground nandito 'yan. Yung ground nandito 'yan sa pangalawang pin. Dito 'yan, papakita ko. 'Yan, nilagay ko na siya. So yung ground naman niyan is nandito, ito ground. Meron din doon na ground sa taas, meron din ditong ground, tsaka ito. Ito yung layout nung ano natin, ESP8266. So dito ko na siya nilagay. So ngayon 'pag tinignan natin, 'pag na fully upload siya, ay mali yata yung connection ko. 'Yan, umiilaw na siya. So lipat natin siya dun sa mas maliwanag na, LED. Ayun, nailaw na siya. 'Yan, nailaw. So ngayon gagawin natin, papakita natin sa inyo na puwede din yung D5 i-define dito. Same lang din 'yan. 'Yan, D5. Kasi meron na 'yan na label sa board mismo. Makikita niyo, papakita natin ulit yung sa board, ayan. Meron siya ditong D0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So puwede niyong gamitin 'yan, yung D niya dito. 'Yan, may D, 'yan. Puwede niyo siyang gamitin. Puwede din ito, yung number na 'to, wala na lang siyang GPIO, yung number na 'yan, puwede niyo siyang gamitin katulad ng sa Arduino. So 'pag in-upload natin 'to,
gano'n pa rin 'yan, iilaw pa rin 'yan siya. So, hintay tayo, medyo matagal lang kasi siya. 'Yan lang yung medyo ano sa ESP8266, mabagal siya compare sa ano, sa Arduino. Basta common lang sila, magkatulad lang din sila ng Arduino. May mga limitation or medyo may advantage ang Arduino compare sa ESP8266. May advantage din ang ESP8266 compare sa Arduino. So, later na lang natin 'yun pag-usapan. Ngayon, basic lang tayo. Ayan. So, kita niyo upload na siya, done uploading, tapos umiilaw pa rin siya, same pa rin siya. 'Yan lang. So, 'yan lang tayo. Ngayon, susunod, pag-uusapan naman natin ang ibang, additional topic. So, basic lang talaga muna. So, salamat. So, kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe kayo. Mag-a-upload pa tayo ng maraming video. At kung may, suggestion kayo, may request, sabihin niyo lang at, gagawin natin para sa inyo. Salamat. Paalam, magandang araw.